kaya to? Hello? Sino to? Tol, si Mark ito. Papunta kaming ospital. Ha? Si tatay bigla nang natumba. Bakit? Anong nangyari kay tatay? Inatake daw sa puso. Anong ospital ba? I-text mo sa akin para pumunta ako ngayon. Sige, iti-text ko lang sa iyo ang address. Ah, sige. Pupunta ako. Ganito kadalas nagsisimula ang kwento ng maraming Pilipino kapag ang isang miyembro ng kanilang pamilya ay tinatamaan ng sakit sa puso. Kaya hindi nakapagtatakang nananatiling isa ito sa pinakamalaking banta sa buhay ng mga tao. Sa loob lamang ng ilang minuto, maaring magbago ang takbo ng buhay ng isang taong may sakit sa puso. Dahil kung hindi agad ito malunasan, maaari itong magresulta sa pagka-stroke, heart failure, o kamatayan. Ayon sa World Health Organization, ang ischemic heart disease ang nangungunang sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. Mula 6.3 milyong nasawi noong taong 2000, umabot na ito sa halos 9 milyon pagsapit ng taong 2021. Ganito rin ang sitwasyon sa Pilipinas. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 122,339 ang nasawi dahil sa sakit ng ischemic heart disease. Katumbas ito ng 19.7% ng kabuang bilang ng mga namatay noong taong 2025. Pero hindi lang kasi sakit ang problema dito Dahil una, kulang ang pondo ng ilang mga pasyente para maipagamot ang kanilang mga sarili. Kulang din ang ospital na may kumpletong kagamitan at higit sa lahat, hindi rin sapat ang mga espesyalistang doktor na nakatuon sa paggagamot sa mga sakit sa puso, lalo na ng mga nasa probinsya. Ito ang problemang nais tugunan ng House Bill No. 1731 o ang Regional Heart Centers Act na isinusulong ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto ngayong 20th Congress. Sa ilalim ng panukalang batas, magtatatag ng tig-iisang regional heart center sa bawat administrative regions ng bansa. Layunin nitong mailapit ang specialized cardiac care sa mga Pilipinong may cardiovascular diseases, kabilang dito ang congenital heart disease, rheumatic heart disease at iba pang karamdaman sa puso. Kapag naisabatas ang panukalang ito, inaasahang hindi na kailangan pang bumiyahe ng daang-daang kilometro ng maraming pasyente para lamang magpakonsulta o magpagamot. Mas mapapabilis din ang pagbibigay ng tamang lunas, mababawasan ang gastusin ng mga pamilya at mas malaki ang tsansang makaligtas ang pasyente. Dahil sa sakit sa puso, ang bawat segundo ay nagiging mahalaga. At kung mailapit natin ang serbisyong medikal sa mga Pilipino saan man dako sila ng Pilipinas, mas mataas ang posibilidad na maraming buhay ang maililigtas mula sa bingit ng kamatayan. Ako po si Felix Opiniano para sa House at Your Service.